Walang katulad maganda. Anong tingin? Iwas! Anong tingin? Layas! Ano? Kuya? Oy, Amogu. Nagkita na naman tayo. Laiho. Ano ang ginagawa ninyo rito? Amogu, alam mo na ang sagot, di ba? Ikaw ang gusto namin palagi. Kung magpapakumbaba ka lang at ibigay tayo Exwe Gate, ay sisiguraduhing ligtas ka. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung hindi ako maging magalang. Ay, magsalita tayo ng maayos. Bakit galit na galit ka? Sino ka? Layas, huwag mo akong pilitin na saktan ka. Huwag mong isiping kunin siya. Hindi ko ibibigay sa iyo. Mabuti. Dahil ayaw mong ibigay, Amogu kailangan kitang dalhin sa Tiexue Gate para pag-usapan. Zhao, kunin ninyo siya. Amogu, Tigil. makinig ka sa payo ko. Ang mga tao ni Xiao Mao ay hindi basta-basta. Kung may kakayahan ka, paalisin mo sila. Huwag mong isugal ang buhay mo dito. Siya. Karapat dapat ba? Sino ka ba, gago? Buwisit? Aha. Wala kang kwenta. Buwisit na bata. Ay nako, huwag kang makialam. Mas mabuti. Itong pakikialam? Ako na ang bahala. Oh, ayaw mo na mabuti? Eh di, masama. Hahaha. Siyempre, Mag-ingat ka. wala akong pakialam. Bobo talaga itong gagoong bata. Kung gagalawin mo ako, babalikan kita. Hindi pa naman bagong taon. Bakit ka nahihiya? Tayo. Huwag kang masyadong magalang. Gusto mo bang yumuko sa akin? Tayo na. Ang yabang ng batang ito. Mukhang hindi basta-basta. Ma'am Gu, ngayon bibigyan kita ng pagkakataon. Sa susunod, hindi ka na makakatakas. Umalis ka na? Bulag ba kayo? Halika, alalayan mo ako. Oy, ano pangalan mo? Jeffrey. Ikaw rin ba ay nag-apply bilang security guard? Oo. Sige. Simula ngayon. Ikaw na ang personal kong bodyguard. Hindi po, Ma'am Go. Hindi pa nagsisimula ang aplikasyon. Matapang. Hindi pa siya nakapasa sa interviewer. Desisyon na iyan. Sige, ganyan na. Ang galing. Kahit ang Iron Fist Leopard at Fierce Tiger ay natalo mo. Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala kagaling. Ginoong Faye, simula ngayon, susunod na ako sa iyo. Walang problema. Simula ngayon, aasikasuhin kita. Ginoong Faye, ngayon, sobra kang nagpakitang gilas. Hindi mo nakita ang mukha ni Zhao Qiguang. Ay, naging berde ang mukha sa galit. Si Zhao Qiguang yung tumulak sa iyo kanina. Siya ang hepe ng security department. Gusto niyang ilagay ang kapatid niya bilang personal bodyguard ng Vice President. Pero, nasapawan mo ang trabaho. Maging maingat ka pa rin. Kilala itong tao na mapaghiganti. Baka sa susunod, gawan ka ng problema. Ito ay kumpanya. Hindi ito palengke. Umalis ka na. Umuwi na kayo at doon mag-usap. Alam ko, hahanapin ko ang hepe. Yeah. Faye. Marami ka talagang kakayahan, di ba? Hahaha. Medyo lang. Salamat sa puri. Kumpara sa mga walang kwenta ng Iron Blood Alliance, medyo mas magaling ako. Hahaha. Swerte ka lang pansamantala.
Huwag masyadong mayabang. Dahil pinili mong pumasok sa Ching Cheng Group, simula ngayon, susunod ka sa akin. Hahaha. Simula ngayon, magpakumbaba ka na lang. Naiintindihan mo ba? Ha? Ahahaha. Naiintindihan ko na, Presidente Zhang. Pangkalahatang tagapamahala Go. Pinapanta ka niya sa opisina niya agad. Bastos na bata. Lakas loob mong agawin ang pwesto ko. Sirain ang plano ko. Balang araw, sisiguraduhin kong lalabas siya sa pinto ng Ching Cheng International. Oy, Ate, kailan ka uuwi? Si Qiao Dong ng Iron Blood Alliance dumating dala ang mga alay para sa kasunduan. 2 linggo na siyang naghihintay. mukhang hindi nila makuha ang teknolohiya ng VID, kaya gusto nilang kontrolin ang Ching Cheng Group sa pamamagitan ng kasunduan. Hindi ko sila papayagang magtagumpay. Ang ID ay hindi mapupunta sa kamay ng Iron Blood Alliance. Sabihin mo kay Lolo may kasintahan na ako. Ngayong gabi, ihahatid ko siya sa bahay. Tungkol sa kasunduan sa pamilya Qiao, hindi ko ito tatanggapin. Hindi. Ate, kailan ka nagka-boyfriend? Bakit hindi ko alam? Hahaha. Yefei, anong ginagawa mo? Yefei, anong ginagawa mo? Bitawan mo. Tahimik, yakapin mo ako. Huwag kang magsalita. Pasensya, emergency yon kanina. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Iniligtas mo na naman ang buhay ko. Ito ang kontrata mo sa trabaho. Halika, pirmahan mo. Hindi man lang tiningnan, tinakbo agad. Naniniwala ako, maganda ka naman kasi. Paano mo naman ako lolokohin? Samahan mo ako sa bahay ng Gu ngayong gabi. Si. Ate, umuwi ka na? Bumalik na si Ching Cheng. Saktong-sakto, pag-usapan natin ang detalye ng kasal natin. Sino naman ang magpapakasal sa'yo? May nobyo na ako. Yefei, Hindi kailan pa naging trabaho ng security guard ang maging nobyo. ako na ang amo mo ngayon. Nakasulat ng malinaw sa kontrata, Artikulo 23. Dapat mong sundin ang lahat ng sasabihin ko. Yakapin mo ako. Sus, hindi man ako kayang alagain ng nanay ni Zhang Wuji. Mas maganda, mas marunong manloko. Sige, ikaw ang amo. Sino ba ang nobyo na yumayakap sa ulo? Yakapin mo sa baywang. Ito na ang binata, Ginoo. Security guard, King Cheng. Nagdala ka lang ng security guard para lokohin ako. Ching Cheng, sabi mo nobyo mo siya. Ang tagal-tagal, nagdala ka ng security guard sa bahay. Gusto mo akong patayin sa inis. Paalisin mo na siya. Bilisan mo. Paalisin mo siya. Lolo. Gusto ko siya. Mabuti. Masamang bata ka. Sinaktan ng tao ko at nakikipag-agawan sa babae. Sobra na yata ang buhay mo. Agila, bigyan mo sila ng leksyon. Opo, Ginoo. Xiaodong, ito ang bahay ng Gu. Huwag kayong maglalaro dito. Gu Ching Cheng, akala mo ba kaya pa ng pamilya Gu na lumaban sa amin sa Iron Blood Alliance? Ngayon, kayong mga Gu ay parang langgam lang sa akin. Madali kayong durugin. Kung susundin mo ako at pakakasalan mo ako, magiging mabuti ako sa pamilya Gu. Pero kung hindi mo ako bibigyan ng mukha, Alisin mo ang marumi mong kamay.
Isang basurang security guard pa ang mag-aangga sa akin? Wala kang alam. Si Xiong Ying ay ang elite sundalo ng Tiger Team. Kung ayaw mong mamatay, lumayo ka. Layas. Paano kung hindi ako lumayo? Xiong Ying, gulpihin mo siya. Tama na. Ching Cheng, humingi ka ng tawad kay Adong. Pamilya naman tayo. Bakit naman umabot sa ganito? Adong, para sa matanda kong ito, wag mo nang pakialaman si Ching Cheng. Ang batang ito, pinalaki ko siyang spoiled. Ikaw, basurang security guard, anong ginagawa mo pa dito? Umalis ka na. Lumayas ka! Isang suntok lang ng elite sundalo ng Tiger Team, mabibiyak ang bungo mo. Ano pang ginagawa mo dito? Tigilan mo na ang pagpapahirap sa ate ko at sa pamilya Gu, okay? Ching Cheng, alam kong ayaw mong magpakasal ng basta-basta. Ngayon, lahat ay nakatutok sa pamilya Gu. Ang Iron Blood Alliance. Sila lang ang makakapagtanggol sa iyo. Makinig ka kay Lolo ngayon. Pwede ba? Lolo, kaya kong gumawa ng himala mag-isa. Kaya ko rin. Kaya, Nababaliw ka na. Security guard lang siya. Makakalaban ba niya ang Iron Blood Alliance? At saka, alam mo ba kung ano ang elite sundalo ng Tiger Team? Papayagan mo ba siyang mamatay? naging musmus ako. Kahit gaano kagaling si Yefei, tao lang siya. Paano niya magagawang labanan ang buong Iron Blood Alliance mag-isa? Xiao Dong, kaya kitang pakasalan, pero wala kang karapatang makialam sa anumang bagay ng pamilya Gu. At saka, paalisin mo siya. Jing Cheng, di ba kung nakinig ka lang ng maaga, hindi ba magiging maayos ang lahat? Bakit kailangan pang pahirapan ang sarili? Sa huli, mapapasunod ka pa rin at mag-aasawa. Wala muna tayong pag-usapan ang mga iyan. Pero kailangan niyang lumuhod at yumuko sa akin ng 3 beses. Pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon na ipagpaumanhin ang buhay niya. Oh? Tingnan natin kung kaya mong saluhin iyon. Yefei, humingi ka ng tawad sa kanya. Nababaliw ka na. Talagang hindi ka magsasawa. Sobrang haba ba ng buhay mo? Sa ganitong sitwasyon, nagmamayabang ka pa? Ate, sa tingin ko, nadaya ka ng kanyang bibig. Isang maliit na, manghuhuli ng tigre na espesyal na sundalo. Lamang. Hanap kamatayan. Isang suntok? Isang suntok lang. Isang suntok mo lang ay natalo mo ang Tiger Special Forces King? Ang Tiger Battalion na Special Forces King. Ay ganun lang pala. Imposible. Si Eagle ay isang second-rate expert. Lalaban ka pa ba? Little Master, halika rito. Ha? Ikaw, binata, nagkamali ka ng lalapitan, parang natapilok ka sa bakal. Teka lang, hindi kita papakawalan. Maghintay ka. Lumayas ka dali. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na. Oh, opo. Tsk! Basura! Kasalanan. Kasalanan. 3 lolo. Okay ka lang. Ano bang mangyayari sa akin? Sila dapat ang mag-alala. Yefei, sino ka ba talaga? Oo nga, bakit ang lakas mo? Isang galaw lang ay na-eliminate mo ang second-rate expert. Malamang pang master level na ang ganyang lakas. Pero, wala ka naman sa master roster. Ang pangalan ko ay wala sa maliit na master roster. Dahil ako ay... Bahala na. Malamang swerte lang ang dala mo, pero babala sa iyo. Huwag mong isipin na matapos mong tulungan kaming itaboy si Xiao Dong, ay pakakasalan ka na ng ate ko. Ang ate ko ay may gusto na ng iba. Ikaw na munting guwardiya, huwag kang mangarap ng hindi mo dapat. May crush ang ate ko. Ikaw, munting security guard, huwag kang mangarap ng gising. Nene, anong problema mo?
Nawala ako kasama ng katulong namin. Natatakot ako sa masasamang tao. Okay lang, sasamahan kita kung may lumabas na masama. Ako ang magpoprotekta sa'yo. Ang bait mo. Kuya, ha? Parehas pala ang jade sa leeg mo. Bigay sa akin ni nanay. Talaga? Sa akin din galing kay nanay. Ito, bigay ko sa'yo ang candy na ito. Tara, maglaro tayo. Akin na, hey! Ibalik ang candy ko. Masarap ba? Subukan mo. Hoy! Binibini. Nahanap na kita. Umuwi na tayo. Ang bait mo, Kuya Candy. Gusto ko ulit makipaglaro sa'yo bukas. Dito tayo ulit bukas, ha? Sige, Pinky swear. Pinky swear, 100 taon, hindi magbabago. Umalis na tayo. Ang swerteng pagkakataon. May crush din ako. Hahaha. Pasensya na. Emergency lang ngayon. Hindi na mauulit ito. Ginoo. Sana sa susunod. Sundin mo ang sinabi mo. Ang yabang mo naman, security guard ka lang. Ang ate ko ang presidente ng Gu Corporation. Pinapanggap kanyang nobyo. Pabor na yun sa'yo. Sauran, Totoo naman. Masama po, ate. Si Lolo. Inaatake na naman siya. Ay, Lolo, ano ang nararamdaman mo? Saan ang sakit? Xiao Rui, tawagan mo agad ang doktor. wag na. Wag na. Ang matanda kong katawan, hindi nagagaling. Ching Cheng, Xiaoran, hindi ako takot mamatay. Ang pinaka-inaalala ko kayong dalawa ay mabiktima. King Cheng, wala kayong mga magulang mula bata. Ikaw ang panganay, para kang ina. Kailangan mong patakbuhin ang kumpanya, alagaan si Xiaoran, at intindihin pa ako, matanda na. Ang dami mong pagod na pagod ka. Lolo, hindi ako pagod. Gagaling ka. Maniwala ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Lolo, huwag kang mamatay. Kung mamatay ka, magiging ulila na kaming dalawa. Lolo, Narinig ko. Lolo, oras na para umalis. Xiaoran, maghanda ng sasakyan papuntang ospital. Huli na. Ano ang sinasabi mo? Ano ang alam mo? Halos wala ng pag-asa ang matanda. Kahit dalhin sa ospital, wala ring silbi. Sinusumpa mo ba ang lolo ko? Lumabas ka. Hindi kayang gamutin ng iba. Pero kaya ko. Ano ang sinabi mo? Anong biro yan? Isa kang maliit na guwardiya. Marunong ka pa bang magpagaling? Tigilan mo na ang pagyayabang dito? Kung magtatagal pa, talagang wala ng pag-asa ang matanda. Kilala kita. Pero ang pagpapagaling ay hindi biro. Tulungan mo na akong dalhin si Lolo sa kotse. Lolo, kumusta ka? Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Lolo, Kung ayaw mong mamatay ang matanda, sundin mo ako. Kayo ay isang kumpanya ng gamot, may karayom ba kayo? Dalhin mo sa akin. Tutusok ka pa kay lolo? Baliw ka na ba? Alam mo ba ang lagay niya ngayon? Kung magtatagal pa, talagang matatapos na. Xiaoran kunin ang karayom. Ate, isa lang siyang guwardiya. Paano siya magkakaroon ng karayom? Kung may mangyari kay lolo, babayaran mo ng buhay mo. Sige, kung hindi ko magamot ang matanda, buhay ko kapalit. Ate, Magtiwala ka sa kanya minsan. pero
Shanghai Aku Point. Suzexu Cheese Aku Point. Hanjong Aku Point. Yefei, huwag kang magpanggap. Kaya mo ba talaga? Tumahimik ka, bumaba ka. Tigil. Tapos na. Bakit hindi pa nagigising si Lolo? Sa tingin ko, manloloko ka. Ate, tingnan mo siya. 3, 2, 1. Nagising si Lolo. Lolo, gising ka na. Wala nang problema ang matanda sa ngayon. Mag-usap kayo. Lalabas muna ako. Yeah, bye. Hindi ko inaasahang marunong ka ng medisina. Medyo lang. Salamat sa'yo ngayon. Kung hindi, malaking problema sana ang pamilya Gu. At si Lolo, salamat. Ay naku. Walang anuman. Pero, sino ka ba talaga? Bakit ka pumunta sa Shanghai para maging guwardiya? Ano ang layunin mo? Hump, Ganyan mo ba tratuhin ang iyong tagapagligtas? para rin sa yun, di ba? Para saan? Anong ginagawa mo? Ikaw, lalaking bastos. Anong gusto mong gawin sa kapatid ko? Kung may masamang balak ka sa kapatid ko, ingat, babatukan kita. Ang laki ng tatag mo, bata. Wala naman akong ginagawa eh. Yung Jade, bakit mo sasabihin na namalikmata ako? Huwag kang magdahilan. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang plano ninyo. Kayo, mga lalaking ito, nagnanasa lang sa ganda ng kapatid ko. Tigilan mo na ang iyong masamang balak. Ingat, papatayin kita sa suntok. Lumayo ka sa kapatid ko. Sige lalayo ako sa kapatid mo. Ate, Yefei, isa siyang bastos. Kanina, nahimatay ka siya. Gusto pa niyang hubarin ang damit mo. Hoy, hindi. Miss Gu, huwag kang magkalat ng kwento. Pwede bang tumigil ka sa pagkalat ng kasinungalingan? Huwag kang manira. Hindi ko naman hinubaran ang damit niya. Gusto mong hubarin ang damit ng kapatid ko. Ako. Sumusumpa ako. Tama na. Wala akong kahit anong gusto kay Amo Gu. Kung mayroon man, sa kakayahan ko. Kailangan ko pa bang maghintay hanggang ngayon? Sauran. Si Fei ay isang mabuting tao. Hindi siya sasamantala sa kahinaan ng iba. At tama siya. Napakalakas niya. Kung gusto niya, madali lang para sa kanya. Kaya bakit ka pumasok bilang guard sa Goose? Tama, napakalakas mo. Bakit ka pa nag-guard sa Goose? Ate, sa tingin ko, para sa iyo siya. Gusto ka niya. Itong batang ito, ang laki ng imahinasyon sa pag-ibig. Pumunta ako sa Ninghay para maghanap ng kaibigan. Wala akong banta sa Goose. At wala akong. Gusto ka, ate? Shauran, huwag kang magsalita ng ganyan. Sino ang hinahanap mo? Baka matulungan kita. Oy, Pasensya na. Sagutin ko lang to. Kung hindi mo gusto ang kapatid ko, bakit ka nagmamadali para sa kapatid ko? ikaw, batang ito. Ito ay gentlemanly act. Naiintindihan mo? Tsk! Huwag mo akong lokohin. Marami na akong napanood na short drama. Lalaki na nagliligtas ng maganda. Dahil gusto niya. Kung hindi mo gusto ang kapatid ko, puputulin ko ang ulo ko at ipapanligan mo. Kung gusto ko ang kapatid mo, puputulin ko ang ulo ko at ipapadyak mo. Iyan ang sinabi mo. Pero sa buhay na ito, wala nang pagkakataon. Ha ha ha. Huwag mo akong lokohin. Ang flag ay para bawiin. Hihintayin ko ang araw na maputol ang ulo mo. Anong sinabi mo? May problema sa kumpanya. Kailangan kong pumunta agad. Magdadrive ako. Ako na. CFA, hayaan mo na si Shauran. Racer siya. Emergency ngayon. Kailangan makarating sa kumpanya sa loob ng 20 minuto. Sa away, magaling ka. Magaling ka diyan. Sa pagdadrive, mas magaling ako sa iyo. Sakay na, 10 minuto lang ako. 40 minutong biyahe. 30 minuto na ang limit. Sakay na.
Kahit 10 minuto lang talaga. Ikaw? Ate, lumipad ba siya? Yifei, ilang sorpresa pa ba ang hindi ko alam sa iyo? Maestro, nasa Ninghay City na ako. Oh, kailan mo ako pwedeng makita? Miss na miss kita. Anong ginagawa mo sa Ninghay City? May trabaho ako dito, mabilis lang. Mabilis lang. Tapos, pupunta ako sa iyo. Ay, Master Lee, tapos na ba? Ang tagal na. Andito na. Andito na. Vice Chairman, si Master Kiao ay nagdala ng mga tao at sinira ang kumpanya. Sabi kong hindi mo ibibigay ang performance ngayon. Sisirain niya ang Qingcheng International. Bastos kang bata ka. Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Titingnan ko. Kuya siya, patay na. Ang Iron Blood Gang ay nagtipon ng maraming tao. Sa tingin ko ngayong gabi, talagang papatayin. Si Qiao Dong, pati na ang Grandmaster na si Iron Cane Lee ay dinala nila. Siya ay isang hari sa kanyang teritoryo. Amo? O kaya? Tumakas na tayo. ano ang sinabi mo? Si Tia Guaili, Tigwaili? Si Shu Taizong ay si Tia Guili. Oo, President Go. Ang batang ito na si Yefei ay nagdulot ng malaking gulo sa ating kumpanya. Dapat nating ihiwalay ang ating sarili sa kanya ngayon. Ibigay siya sa mga tao ng Iron Blood Alliance. Kung hindi, talagang matatapos na ang kumpanya. Ate, ano ang gagawin natin ngayon? Siya ay isang malamig na pusong halimaw, Tigwaili. Si Yifei ay napupuot kay Xiaodong dahil tumulong siya sa atin. Hindi natin siya maaaring ibigay sa kanila. Yifei, umalis ka na agad. Kung hindi, darating ang aking pribadong eroplano para sunduin ka. itong si Qiaodong na hampas lupa. Hinahanap ang aking alagad para saktan ako. Ha? Medyo kawili-wili. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Amo, ngayon hindi na panahon para maging tapat. Tumakas na tayo para sa ating buhay. Oo nga, sa buong mundo, 5 lang ang mga Grandmaster. Ang mga makakatalo sa kanila maliban sa mga sinaunang Masters at mga Diyos na ninuno. Narinig ko na ang guro ni Tigwaili ay ang banal na ninuno ng Divine Shadow. Maaari kanyang patayin sa isang daliri. Umalis ka na agad. Gusto mong tumakas? Huli na. Tia Guaili, Lumapit at durugin mo siya. durugin mo siya. Ano ba? Guro! Guro! Ano? Guro. Guro. Guro? Ang guro ni Tigwaili ay ang Divine Hidden Sword Saint? Hindi. Siguradong nagkamali sila ng tao. Medyo normal lang ang itsura ko. Normal lang? Bawat isa parang sword demon. Mali ba ang pagkakaintindi niya sa salitang normal? Sabi ko na nga ba eh. Ang banal na doktor na immortal. Paano siya magiging isang simpleng guard? Quart? Yefei, masakit ba ang mata mo? Ay, may pumasok na buhangin sa mata ko. Pahipan mo. Tigilan mo ang walang kwentang satsat. Yefei, oras na ng kamatayan mo. Master Lee, gawan mo siya. Ang maglakas loob na guluhin ako? Tikman mo ang batuta ko. Ingat. Xiaodong, ang gusto mo ay ang mga gamit ng pamilya Gu. Walang kinalaman si Yefei dito. Kung may gusto ka, ako ang harapin mo. Gu Qingcheng, para sa pulubing guard na ito, hindi mo na mahal ang buhay mo? Umalis ka. Sabi ko na nga, Xiaodong, inosente si Yefei. Kung may problema, ako ang harapin mo. Dahil determinado kang lumaban sa akin para sa guard na ito, huwag mong sisihin ako kung hindi kita pakitunguhan ng maganda, Master Lee. Sige, gibain mo ito. Walang makakatakas. Patagin lahat. Huwag ninyong palampasin ang sinuman. Hoy! Yang Master Kiao. Master Kiao, sandali lang. Ang pamilya Kiao at pamilya Go ay dati nang magkakilala, di ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Haha. Lahat ng problema ay dahil kay Yefei, ang maliit na security guard na ito. Wala kaming kinalaman dyan. Ibinibigay namin si Yefei sa inyong Iron Blood Alliance. Gawin ninyo sa kanya ang gusto ninyo. Hahaha. At para hindi ka na magalit, Presidente Go, ibigay na agad si Yefei sa Iron Blood Alliance. Hindi pwede. Si Yefei ay empleyado ng Jinsheng International. Siya ay aking empleyado.
Hindi ko siya pwedeng talikuran. Presidente Go, wala ka bang pakialam sa kaligtasan ng iba mong empleyado? Ang pagbibigay kay Yefe ay makakapagpatahimik sa gulo. Iyon ang pinakamaliit na sakripisyo. Tama, sinusuportahan namin ang pagbibigay kay Yefe. Kung hindi lang ginulo ni Yefe si Master Lehu, hindi magagalit ang Iron Blood Alliance. Ang ibigay siya sa kanila ang pinakamabuting solusyon. Ibigay si Yefe, ibigay si Yefe, ibigay si Yefe, ibigay si Yefe. Presidente Go, sundin mo na ang opinyon ng lahat. Yefe. Hintayin mo ang kamatayan mo. Kapag nawala ka, mapapalagay ko ang tao ko sa tabi ni Gu Qingcheng. At sa bandang huli, ako ang masusunod sa kumpanyang ito. Yefe, lumabas ka na lang mag-isa. Huwag mo na kaming idamay. Oo nga, Presidente Gu, ibigay na agad siya. Kayo, Manahimik kayong lahat. Ang usapin ng pamilya Gu ay hindi para sa inyo. Ate, Kung hindi dahil kay Feige, noong nakaraan ay talo na kayo ng Iron Blood Gang. Akala nyo ba nakatayo kayo rito ng maayos para magsalita? Sino ang dahilan? Tigilan nyo na ang mga walang kwentang usapan. Li Daoshi, gumalaw na kayo. Xiaoli, gawin mo na. Xiao Li, tinawag niya si Master Li. Si Xiao Li, wala nang takot sa kamatayan. Ha 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 ha. Tita Litang ina, mali ba ang binugbog mo? Ikaw mismo ang pinapalo ko. Tiegway Li, tang ina, baliw ka. Gumastos ako ng 10 milyon para tubusin ka. Pinalo mo ako. Oy, Pasensya na, face ko na ko. Tingnan mo ang itsura. Kung may sisihin, sisihin mo ang pagkapangit mo. Umalis ka na. Gusto mo pa bang paluin? Hindi ba si Yefe ang dapat mong paluin? Ano ito? Igil, bumalik kayo at sabihin sa inyong amo, protektado ko ang Qingcheng International. Kung maglakas loob kayong dumating ulit, huwag kayong magtaka kung durugin ko ang inyong TX Women. Layas. Oy, ate, hindi ba siya ipinadala ni Kiaodun para manggulo? Bakit ngayon ay nasira na? kahit na ano, ang problema ngayon nalampasan na natin. Pero ang Iron Blood Dragon ay hindi titigil. Kailangan ko siyang mahanap agad at kunin ang isa pang parte ng Jade. Tungkol sa EID data, Ching siya. Ang batong ito ay isang pares. Ang isa pa ay nasa kamay ng mananaliksik mula sa Hexi, na si Tita Yelan. Sa loob ng dalawang batong ito, nakatago ang lahat ng pangunahing teknolohiya ng ID. Tanging pag-isahin ang dalawa para makuha ang lahat ng ebidensya ng pananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay makapagbibigay ng lunasan sa milyon-milyong pasyenteng may kanser at mailigtas ang maraming pamilya na nalugi dahil sa sakit. Talagang dapat itong ingatan. Huwag itong mahulog sa mga kamay ng mga lobo. Kailangan mong hanapin si Tita Yelan. Hanapin ang Jade na iyon. Ipagpatuloy ang pananaliksik. nanay, huwag mo akong iwan. Anak, Sabi ni nanay, noong araw si Tita Yelan ay nagkaroon ng sakit dahil sa kanyang anak, nakakahawang sakit. Namatay bilang katulong. Ang daang ito ay napakahirap. Tanging si nanay ang nakakaalam, ngunit ito ang misyon ng mga manggagamot. Hindi ito maaaring ipagpaliban. Magligtas ng buhay at magpagaling ng sugat ay tungkulin ng isang doktor. Nanay, hindi ako nagsisisi na pinili ang daang ito. Nanay, ang tanging pagkukulang ko ay sa iyo at kay Shaoran. Ikaw ay dapat protektahan ng iyong nakababatang kapatid na babae. Nanay, gusto ko si nanay. Sige. Na. Nanay. Nanay, hahanapin ko ang salarin na nanakit sa iyo. At hahanapin ko ang EID upang matupad ang iyong huling hiling.
Ang jade mo sa leeg ay pareho sa akin. Ibinigay sa akin ni nanay. Talaga? Akin din ibinigay ni nanay. Sabi ko na nga ba't nagkita na tayo noon pa? Sayang at nawala ka, Kuya Tanghulu, nasaan ka ba? Ma'am Gu, ang bodega ng kumpanya ay sinalakay ng Iron Blood Alliance. Halos lahat ng mga hilaw na materyales ay nawasak. Ano ang sinabi mo? Paano sila nakapasok sa bodega? Pinanood ko na ang CCTV. Si Kiao Dong yan. Xiao Dong? Ma'am Gu, yun ba si Kiao Dong? Hindi, si Kiao Dong. Sabi niya pinapanta mo raw siya. Tama na. Ang bodega ang pinakasikreto at pinakamahalagang lugar ng kumpanya. Pinapasok mo ng basta-basta ang mga tao. Zhao Chiguo, sibak ka na. Simula ngayon, CFA ang papalit sa'yo. Ma'am Gu, hindi ko naman sinasadya. Si Kiao Dong ang nagsabi na magkakaanak na ang pamilya Kiao at Go. Kaya, Ikaw, hintayin mo ang kaso mula sa kumpanya. bakit ninyo ako sisibakin? Ilang dekada akong nagtrabaho ng tapat sa kumpanya. Bago ako naging head ng security. Bakit isang taong nagngangalang Yefe, pagdating lang, papalit na agad sa posisyon ko? Oy. Bro, yay! Low-key lang. Umalis na tayo. Ano pang ginagawa mo dito? Gu. Ching. Cheng. Putang ina. Magsabi ka pa ng isang beses, mawawala ang kamay mo. Lias. Buisit na bata, hintayin mo ako. Isang araw, ipapaluhod kita at tatawagin mo akong lolo. Ay, guro. Nagko-cosplay ka ng babaeng CEO at bodyguard niya. Ang saya naman ng laro mo. Ay, pero sa totoo lang, si CEO Gu ay talagang maganda. Guro, kailan mo pakakasalan si Mrs.? Ay, ako dapat ang best man. Tigilan mo ako. Wala akong interes sa kanya. Nagpanggap akong security para makaiwas sa pansin. Kamusta na ang investigasyon na pinagawa ko sa iyo? Guro, ang VIP chip na nakatago sa Jade na hawak mo ay Virtual Information Database. Marami itong mga top-notch na teknolohiya. Maraming organisasyon at puwersa ang nagnanais na makuha ang Jade na ito. Malamang na may kinalaman ang pagkawala ni Mrs. sa Jade na ito. At saka, Guro, yung batang babae na pinahanap ninyo sa akin. Wala pa siyang balita. Ma'am, ipagpatuloy ang paghahanap. Naiintindihan ko. Guro, kapag kasal mo, tawagan mo ako. Aalis na ang iyong guro. May kasamang magandang babae. Alagaan mo ang iyong katawan. Buisit na bata. Ewan ko kung ang batang babae nasaan na ngayon at kumusta na siya. Kailangan ko siyang mahanap agad. Sige. Hindi, nabili na ba ang beer, sabi ko? Dumating na. E di okay. Ano, natulala ka? Ibuhos mo na ang alak. Nakatayo ka dyan na parang tanga. Kuya? Kuya? Bakit ba ako ganito kabulag? Naloko ako. Narinig ko, hinamon mo raw si Kuya Zhao, di ba? Isang bantay, ang tapang mo naman. Akala mo ba, kaya kang protektahan ni Ye? Hindi mo ba alam? Si Kuya Zhao ang boss dito? Puta, ngayon, turuan ko ang asawa mo ng leksyon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na boss ng Chingchun International. Ang pinakamalaki. Ha. 6. Ikaw yung umakyat sa pwesto sa pamamagitan ng paglilingkod kay Boss Gu at pinaalis si Director Chow yung tinatawag na palamuti, di ba? Ngayon, mararamdaman mo ang aking kakayahan. Aray. Maingay. Ano, magbayad? Bayad. Ano ka? Sabihin. Sino ang boss NJ Xinsheng International? Kuya Zhao. Ulitin mo. Si Kuya Fei. Ang boss ng Chingcheng International ay si Kuya Fei. Mali ka? Maling-mali. Ang boss ng Chingcheng International ay hindi si Chao Chiguang, at hindi rin ako si Ginoong Go. Tama. Si Ginoong Go. Narinig ko na hinahamak ninyong tatlo si Li Umang. Nagbabantay kayo sa pintuan, tama ba? Simula ngayon.
Si Liu Mang ang assistant ko, ilipat sa internal monitoring room. Kayo tatlo ay maghalili sa pagbabantay sa pintuan. Kuya Fei ako. Makakapasok na rin ako sa loob. Siyempre, Bakit? dahil ako ang head ng security department. Galit ka ba? Mga pare, sabay-sabay tayong sumugod. Ano yang walang kakayahan? Ang dami mong pakialam. Liu Meng, sabihin mo sa lahat, simula bukas, bawal maglaro ng baraha, manigarilyo, at uminom ang bawat security guard habang nasa trabaho. Kung may lalabag diretsyo, tanggalin. Sige, Kuya Ye, Kuya Fei, kahit na hindi ako magaling, pero marami akong alam na impormasyon. Kung may hindi ka alam, tanungin mo lang ako. Huwag kang mag-alala, magtrabaho ka lang ng maayos. Basta may pagkain si kuya, siguradong may pagkain ka rin. Tiyak na hindi ka mawawalan ng makakain. Hahaha. Oy, Yifei, pumunta ka rito ngayon. sige ma'am Gu, pupunta ako agad. Yifei, kilala mo ba si Tia Guiley? Hindi ko kilala. Hindi mo kilala? Bakit bigla siyang pumanig sa iyo at lumaban kay Qiaodong nang makita ka? Siguro gwapo lang ako. Bahahaha. Bahala na. Kung kilala mo ang ganyang importanteng tao, hindi ka magtatrabaho bilang security guard dito. Pero magaling ka naman talaga. Simula ngayon, kailangan mong bantayan ako at si Xiaoran ng 24 oras. Ngayong gabi, lumipat ka na sa bahay ng Gu. 24 oras. Ano? Ayaw mo ba? Maraming gustong protektahan ang ate ko. Ayaw nga ng ate ko. Tsaka, pumirma ka naman ng kontrata. Eto sa loob, ang ika-35 na clause ay dapat kang protektahan 24 oras araw-araw ang kaligtasan ng ate ko. Ito ba ay kontrata? Ito ay malinaw na kontrata ng alipin. May problema ba? Ay nako. Parang may kidlat sa puso ko. Walang problema. Ate, anong ginagawa ninyo? Bakit ka nasa kusina? Akala ko hindi ka marunong magluto. Pumunta ako para tulungan ka. Marunong ka palang magluto? Medyo mas magaling ako sa'yo. Pumunta kayo sa sala at hintayin ako. Kapag luto na, tatawagin ko kayo. Oy, Ate, ang pula ng mukha mo. Hindi naman mainit ngayon. Nilalagnat ka ba? Ha? wala. Natalsikan lang ako ng mantika. Aray. Wow, Yefei, ikaw lahat ang gumawa nito. Ang sarap ng amoy. Ang galing mo talaga. Subukan mo. Ah, ang sarap. Ate, hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na ulam. Buksan mo ang bibig mo. Ako na lang. Yefei, ang husay mo magluto. Bakit? Sanay ka bang magluto para sa mga babae dati? Ginoo, mag-ingat. Tiis lang. Ayos ka lang ba? Okay lang. Ingatan si Xiaoran. Ate, saklolo. Huwag kang matakot. Nandito ako. Magiging maayos siya. Bitawan mo siya. Xiaoran, tumakas ka. Bilisan mo at ibigay ang bagay. Bitawan mo si Xiaoran. Maari kong ibigay sa iyo ang bagay. Pero huwag mo siyang saktan. Ate, wag mo akong pakialaman. Huwag mong ibigay ang bagay sa kanya. Tumahimik ka. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang padalos-dalos. Kukunin ko. Pupunta na ako ngayon. Bumalik ka agad. Kung hindi,
tiyak na mawawala ang kanyang buhay. Hindi ito ang gusto nila. Ano ba talaga iyon? Ang maraming alam ay hindi mabuti para sa iyo. Ano ba talaga ang gusto nila? Wala kang mapapala sa sobrang alam. Wala nang usap-usap. Kunin mo na agad. Ako na. Ako na ang kukuha. Pupunta na ako ngayon. Xiaoran, huwag kang matakot. Nandito si ate. Huwag mo siyang saktan. Kung gagalawin mo siya, kahit isang hibla ng buhok, sisirain ko agad ang gusto mo. Magaling. Bounty Hunter. Hoy, Bounty Hunter. Sabi mo siya ay bounty hunter. Ate, ano ang bounty hunter? Ito ang pinakasekretong organisasyon ng mga mamamatay tao sa mundo. Bawat isa sa kanila ay top-notch na mandirigma. Sabi mo ang taong ito ay eksperto? CFA ay tinalo ang eksperto? Magsalita. Sino ang nagpadala sa'yo? Ikaw. Hindi ka talaga nagsasabi ng impormasyon ng kliyente sa kahit kanino. Ang mga bounty hunter ay hindi basta-basta tumatanggap ng trabaho. Ano ba talaga ang gusto nila? Huwag mong sabihin sa akin. Dati, hindi ganyan kasiga ang mga bounty hunter. Sa inyong mga kamay. Ano ba talaga ang meron kayo? Pinapayuhan kitang huwag mangialam. Huwag mong isipin na, dahil nailigtas mo ang ate ko at ako, pwede ka nang makialam sa aming mga bagay-bagay. Tama, Yefe. Kung mas marami kang alam, mas malalim kang masasangkot sa gulo na ito. Mula nang pumasok ako sa Qingcheng International, nasa gulo na ako. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi ka naniniwala. Kung gayon, ako ay magpapaalam na. Kung gayon, ako CFA. Kailangan ko nang magpaalam. Pumirma ka ng kontrata, di ba? Gusto mo bang sirain ang kontrata? Xiaoran, Yefe. Hindi ko intensyong itago sa iyo. Kung nalaman mo ito, hindi ka na makakatakas at hindi ka na makakaalis sa Qingcheng International. Sige, umalis ka na. Dahil nangako akong protektahan ka, hindi ako magbabalik sa aking salita. Kahit may panganib sa buhay. Hahaha. Haha, sa tingin mo matatakot ako? Ikaw. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, hindi kita sasaktan. Ate, sasabihin mo ba talaga sa kanya? Paano kung katulad siya ng mga iyon, na pumunta para kunin ang bagay na iyon? Tiwala ako sa kanya. Ate, Yifei, tiwala akong hindi mo sasaktan ang Qingcheng International at hindi mo ako ipagkakanulo. Masasabi ko sa iyo kung ano ang gusto nila, pero kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay. Kahit anong mangyari sa hinaharap, kailangan mong gawin para sa akin. Sa unang sandali, protektahan si Xiaoran. Ang gusto nila ay ang core technology ng kumpanya natin. Ang teknolohiyang ito ay may kinalaman sa buhay ng milyon-milyong tao. Sila ay... Ang gusto nila ay ang pangunahing teknolohiya ng aming kumpanya. Ang teknolohiyang ito ay may kinalaman sa buhay ng milyon-milyong tao. Iyon ay... Ikaw, Presidente Go, ay nasa problema. Lahat ng supplier ng raw materials sa Xiangcheng ay tumangging magbigay sa amin ng materyales. Kahit dagdagan ang bayad, hindi rin pwede. Si Presidente Kiao. King Cheng, kung walang pahintulot ng aming pamilya Kiao, walang sino man ang maglalakas loob na magbigay sa inyo ng hilaw na materyales. Kung hindi kayo makapaghatid ng produkto, ang kumpanya ay hindi na makakaikot. Kung susundin mo ako ng maayos, pakasalan mo ako,
Gawin mong isang masunuring asawa, ibigay mo sa amin si Yefei na iyon para sa Tietie-meng na magparusa. Matutulungan kita na malampasan ang pagsubok na ito. Ano sa palagay mo? Imposible. Wu Xingcheng, huwag kang maging walang hiya, hayop ka. Itong Presidente Gu ay talagang walang utang na loob. Maaga o huli, papasuko ko siya sa kama. Ay, huwag kang magalit, Presidente Kiao. Hindi ba babalik na si Lolo Kiao? Isang maliit na Yefei lang. Si Lolo Kiao, sa isang iglap, ay kayang durugin siya. Sa oras na yun, si Gu Qingcheng, hindi mo ba siya magagawang paglaruan kahit anong gusto mo? Tama. Ako mismo ang wawasak sa kanya ng sarili kong mga kamay. Ma'am Gu, ano ang gagawin natin ngayon? Ang may-ari ng Hongzuang Club, si Xiao Lengyu, sinasabi na kaya niyang mangolekta ng iba't ibang mapagkukunan sa pamamagitan ng underground mall. Pwede natin siyang puntahan doon. Ngunit ang Hangzuang Club ay private invitation only. Wala tayong invitation. Hindi talaga tayo makapasok. Bukod pa, sobrang misteryoso si Xiao Lengyu. Kakaiba ang ugali niya. Mahirap siyang intindihin. Hindi naman tiyak na tutulungan niya tayo. Subukan muna natin. Sige. Sige, ako na ang mag-contact. Hoy, Ate. 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 Sasamahan kita. Ate, kumusta ka? Huwag mo akong takutin. umalis ka. Gagamutin ko ang ate mo. Maghintay ka sa labas. Yefei, kung magkakaroon ka ng masamang intensyon, babaliin ko ang buto mo. Buksan mo ang pinto. Narinig mo ba? Ikaw, bastos ka. Gusto mo bang gawin sa akin? Ako. Bakit hindi ako makapagsalita? Wag. Wag, nanay. Nanay. Huwag mo akong iwan. Wag. Nanay. Nanay, ang tanging pagsisihan ko ay ikaw at si Xiaoran. Dapat mong alagaan ang kapatid mo mabuti. Nanay. 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 Wag. Huwag mo akong iwan mag-isa. Ginoong Gu. Pasensya na. Huwag kang umalis. Pwede ba? Huwag mo akong iwan mag-isa. Sige, hindi kita iiwan mag-isa. Yung. May kailangan pa ako. Magpahinga ka muna. Yefei, anong iniisip mo? Ate, bakit ang pula ng mukha mo? May masakit pa ba sa'yo? Tatawag ako ng doktor para sa'yo. Uy, Wala yon. Hindi na. Magpapahinga lang ako. Okay na ko. Tatay, kailangan mong patayin para sa akin yung tarantadong si Yefei. Dahil sa kanya, ayaw niyang pakasalan ako. Walang kwenta. Kahit maliit na bagay, hindi mo magawa. Hindi. Tatay, yung si Yefei, talagang malakas siya. Subukan mo akong galitin. Oo nga, Panginoon. Talagang malakas yang si Yefei. Narinig ko pati ang mga bounty hunter ay. Titingnan ko kung gaano kalakas ang batang ito. Kuroda, hanapin ang batang iyon, sige na siya. Ay, Hindi na kailangang hanapin ako. Ako na ang pumunta. Ikaw, bastos na bata. Ikaw mismo ang pumunta rito para mamatay. Ang ayaw ko ay mga lalaking may tirintas at nakapaldada pa.
Paano nangyari ito? Si Kuroya ay isang malakas na antas ng acquired. Talagang isang batang bayani ka nga. Hindi ka nagpabaya. Ginoong Ye, bata ka pa. Ngunit napakahusay ng mga galaw mo. Hanga ako sa iyo. Dahil dumating ka, baka gusto mo. Umupo at mag-usap tayo. Wow, Tumahimik. Ginoong Ye, ang TXW Alliance ay tumatanggap ng mga talento mula sa buong mundo. May interes ka bang sumali sa Xingcheng International? Magkano ang ibinibigay nila sa iyo? Ang TXW Alliance ko ay 3 beses ang ibibigay. At saka, alam kong naghahanap ka ng tao, Ginoong Ye. Ang TXW Alliance ay may pinakamahusay na kagamitan sa intelihensiya sa mundo. Mga impormante na nasa lahat ng dako. Kung pumayag ka lang na sumali, Ginoong Ye, ipinapangako ko, sa loob ng 3 araw, mahahanap ko ang taong hinahanap mo. Ang mga kondisyong ito, Ginoong Ye, ikaw ba ay nasisiyahan? Haha, wala akong interes. Ngayon ako pumunta dahil si Ginoong Kiao ay nagdala ng mga tao at sinira ang bodega ng Xingcheng International ng mga hilaw na materyales. Kailangan kong bayaran ninyo ang kabuuang halaga. At saka, tulungan mo akong dalhin ang imbitasyong ito mula sa Hongzhuanghui. Kay Ginoong Gu. Yefei, Lintik, gagalawin mo ba kami? Ang aking mga kondisyon. Siyempre, maaari rin kayong tumanggi. Kung hindi kayo natatakot, nadurugin ang Shexinwang. Kung gayon, Ikaw, hahaha, naiintindihan? Umalis ka. Ginong Ye, susundin namin ang iyong mga sinabi. Si. Tatay, ang taong iyon ay napakayabang. Pinalabas mo lang siya ng ganyan? Ito ang imbitasyon mula sa Hongzhuang Club. Ang batang iyon ay hindi pangkaraniwan. Hindi natin kayang suwayin siya. Bukas, ipakukuha kay Lei Hu ang pera at ang imbitasyon, pumunta sa Xingcheng International at humingi ng tawad. Siya ay isang hamak na security guard. Hindi naman siya mahalagang tao. Tumahimik ka nga, tandaan mo, simula ngayon, huwag mo na siyang galawin. Ang kanyang kakayahan ay higit pa sa iyong imahinasyon. Ate, dumating na naman ang mga taga-Iron Blood Alliance. Anong gusto ninyo ulit? Binabalaan ko kayo, huwag kayong gumawa ng kaguluhan. Ginoong Gong, sa Chishan, kami ang may kasalanan. Ito ay bayad pinsala at ang bahagi sa Red Dress Club. Tanggapin ninyo. Ate, wala naman silang gagawin, di ba? Wala talaga. Pakiusap, tanggapin ninyo talaga. Kung hindi, mahihirapan akong mag-ulat. Talaga bang kapatid na babae ni Xiao Leiyu? Bakit kusang loob na ibinigay sa akin ng Iron Blood Alliance ang mga ito? Pero, malulutas na ang problema natin. Hey, Kuya Ye, pwede na ba kaming umalis? umalis na kayo agad. Ano ba talaga ang ginawa mo kagabi? Bakit biglang nagpakita ng magandang loob ang Iron Blood Alliance? Ako, kagabi. Lumabas lang at naglakad-lakad, wala naman akong ginawa. Biglang nagpakita ng magandang loob ang Iron Blood Alliance. Natakot ba sila sa akin? Haha, Pero ang VIP ay magdadala sa kanila ng napakalaking halaga. Paano sila titigil ng ganoon na lang? tigilan na ang pero, mamaya, hindi ba pupunta ka sa Hongzhuang Club para hanapin si Xiao Lengyu? Kahit may imbitasyon na, hindi naman tiyak na tutulungan ako ni Xiao Lengyu. Huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan ka niya. Bakit ka sigurado na tutulungan niya ako? Haha, ang ganda-ganda mo. Sino naman ang magtitiis na tanggihan ka? Kaya, ito ba ang dahilan kung bakit ka nanatili sa Xingcheng International? Hindi mo na kailangang sumagot. Ngayon, punta na tayo sa Hongzhuang Club. Ang hinahanap ko ay si Kuya Tanghulu. Paano naging CFA? Yefei, anong ginagawa mo? Bitawan mo agad si ate. Ako, Wala kanina. Muntik na akong mahulog. Hinawakan ako ni Yefei. Oh, mas okay na. Pero Yefei, binabalaan kita. Huwag kang gumawa ng kahit ano kay ate na hindi dapat.
May gusto na si ate. Tara na. May gusto. Okay ka lang? Okay lang. Liu Meng, alagaan mo silang dalawa. Pupunta lang ako at babalik agad. Sige, Ginoong Fei. Ye Fei, ingat ka. Ginoong Gu, Binibining Gu, mapanganib sa labas. Pumasok na kayo. Liu Man, tumawag ka ng ilang tao para tulungan si Ye Fei. See ya. King Cheng, nagkita na naman tayo. Oy, Kuya Fei, masama, Ginoong Gu. Dinala ni Qiaolong si Ginoong Gu, ano? Feige, pag-alis mo kanina, dumating agad si Qiaodong kasama ang mga tao nila. Natakot ako baka mahulog tayo sa taktik na alisan ng bantay. Miss Gu, naisama ko na siya. Tara na ngayon. Ikaw na lang sa kumpanya, hahanapin ko si Xiaodong. Feige, mag-isa kang pupunta? Kung sakaling nalason ang ilang kapatid ng Iron Blood Alliance, natatakot ako kung mag-isa kang pupunta. Delikado. Hindi na. Sapat na ang isa. Kao Chao, ano gagawin mo? Huwag kang lalapit. Jingjing, dati kang fiancé ko. Gusto ko lang gawin ang mga bagay na nararapat sa mag-asawa. Kung susunod ka lang, pakasalan mo ako. Sama-sama nating bubuuin ang vid at kikita ng kayamanan sa mundo. Ang galing, di ba? Bakit ka pa tumututol sa akin? Ye Fei, ano bang maganda sa hampas lupang yon? Karapat dapat ba siyang ipaglaban mo ang buong Iron Blood Gate? Hindi ko maibibigay sa iyo ang teknolohiyang ito. Ang pamilya Gu ay nag-aral nito sa loob ng maraming henerasyon. Ito ay ginawa para sa kapakanan ng sangkatauhan, hindi para sa pansariling interes. Hindi ko ito maibibigay sa isang negosyanteng katulad mong pera lang ang iniisip. Hemp, para sa sangkatauhan? Nakakatawa naman. Ang lahat ay nagmamadali para sa pansariling pakinabang. Pera lang ang nakikita. Ako, sa mundong ito, kung walang pera, hindi ka makakagalaw. Kapag nalugi ang kumpanya mo, ililigtas ka ba ng lahat? Nang mamatay ang mga magulang mo, sino sa kanila ang tumulong? Kapag mayroon kang pera, saka mo makukuha ang lahat ng gusto mo. Huwag kang maging musmos. Ang makipagtulungan sa akin ang pinakamagandang desisyon mo. Wait. Sige, mangarap ka. Hindi ako makikisama sa masama mong gawain. Dahil tinanggihan mo ang magandang alok, haharapin mo ang masama. Kaya huwag mo akong sisihin. Halika rito. Buwisit. Qiaodong, anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Ye Fei, hindi kanya pakakawalan. Ye Fei, umasa ka bang ililigtas ka niya? Huwag kang mag-isip. Ang baba ko ay puno ng mga ekspertong nasa Houtian stage. Kung lalakas ang loob niyang tumapak sa pamilyang Qiao, papatayin ko siya at wala siyang mapaglibingan. Mas mabuting sundin mo na lang ako para hindi ka masaktan ng husto. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Mr. Qiao, bitawan mo ako. Mr. Qiao. Nasaan si Qiaodong? Gu King Cheng. Dinala ba siya sa bahay ng Qiao? Mr. Ye, wala rito si Miss Gu. Maaari ka nang umuwi. Si Ye Fei na. Ye Fei, iligtas mo ako. Ye Fei, iligtas mo ako. Kung ayaw mong mamatay, lumayo ka. Ikaw, nandito ka na. Paano ka nakapasok? Huwag kang matakot. Narito na ako. Naglagay ako ng maraming eksperto sa labas. Paano mo siya posibleng nakita? Ikaw, ano ang gagawin mo?
Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Kasi hindi mo nirerespeto ang mga babae, kaya kukunin ko ang iyong mga patakaran. Guzong, isara ang source. Ah, Tara na. Huwag kang umalis. Uminom ako ng marumi. Ang sama ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Guzong, ako. Presidente, kumalma ka. Huwag kang magsalita. Halikan mo ako. Hindi pwede. Yefe, hindi mo ako dapat sinasamantala. May minamahal na ako. Kontrolin mo ang sarili mo. Bakit ka biglang tumigil? Hindi ba ako sapat na maganda? Maganda. Oo. Presidente, wala ka sa tamang pag-iisip. Tutulungan kita na ilabas ang lason sa katawan mo. Tiyaga ka lang. Presidente. Presidente. Oo. Ang aking reputasyon. Pero, si Presidente ay mukhang mahinhin sa araw-araw. Pero sa pag-akit, napakalibog pala. Ikaw. Ako. Tayo? Anong ginawa mo sa akin? Hindi si Mr. Gu. Kailangan nating linawin ito. Ikaw ang may ginawa sa akin. Hindi kita mapigilan kahit pinipilit ko. Huwag kang maniwala, iyan ang dashcam. Mr. Gu, kumalma ka. Huwag kang magsalita. Halikan mo ako. Saklolo. Paano ko nagawa ito? Isipin mo na lang panaginip ito. Ito ang bayad sa iyo. Magmaneho. Umuwi. Hoy, huwag mong sasabihin kanino man ang nangyari ngayon. Narinig mo ba? Ang galing. Saan kayo pumunta kagabi? Hindi kayo umuwi ng hating gabi. Talagang nag-alala ako. Yefe, bakit ang dami mong marka sa leeg? Sino ang ganyan kalupit sa iyo? Yung tao. Sobrang galing. Yefe, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, sumasakit lang likod ko. Magpahinga lang, okay na. Hahaha. Walang problema. Matibay siya. Tara na. Huwag kang mag-alala, uuwi muna ako ah. Ha? Si Yefe ay nangahas na saktan ng husto si Donger. Akala ko hindi kami magkakalaban, pero sa halip, pinatay niya ang lahi ng pamilya, Kiao. Kung hindi ko ito ipaghiganti, ako, si Kiao Shan. Paano ako haharap sa mga ninuno ng pamilya Kiao? Laihu, puntahan at kunin si Doktor at ang banal na Panginoon, lumabas na sila. Opo.
Ayos ka lang. Bakit bigla kang huminto? Ako ito. Bakit si Yefei ang laman ng isip ko? Hindi pwede. Ipinangako ko kay mama na pakakasalan ko ang anak ni Tita Yelay. Kuya Tanghulo, saan ka ba talaga? Oy, Presidente Go, bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya. Hinihingi ng lupon ng mga direktor na ibigay mo ang pangunahing teknolohiya ng kumpanya at magbitiw dahil sa pagkakamali. At saka, natunton ko na rin ang kinaroroonan ng kabilang bahagi ng Jade. ano ang sinabi mo? Nasaan ang Jade? Anong sabi mo? Nasaan ang Jade pendant? Matapos mawala si Yelan noon, ang kanyang anak ay napunta sa amunan. Dinala siya ng pinuno ng Shenyin sect. Ang Shenyin Saint Master RS ay ang anak ni Yelan. Shenyin. RS ang kuya Tanghulo ay si RS pala. Naiintindihan ko na. Sabihin mo sa board of directors, aayusin ko ang mga bagay sa kumpanya. Bigyan mo ako ng isang araw. Bibigyan ko sila ng kasiyasyang sagot. Ang Chingching International ay gawa ng aking mga magulang at Tita Yelan. Hindi ko ito basta ibibigay sa iba. Ma'am Gu, lumabas ka pa sa ganitong oras. Ang tagal ng gulo ngayon, hindi ka ba pagod? Pupunta ako sa Hongswang Club. At saka, huwag mong sabihin kanino man ang nangyari ngayon. Sige, hindi ko sasabihin. Hongzuang Club pamilyar ako sa lugar na iyon. Sasamahan kita. Pamilyar ka? Ang Hongswang Club ay members only. Hindi man ako makapasok. Paano mo nagagawa? At saka, isa lang ang imbitasyon. Paano ka pupunta? May paraan ako. Sumunod ka lang sa akin. Ma'am Gu, bakit hindi ka lumalakad? Gusto mo bang yakapin kita? Haha. Ibaba mo ako. Pumasok na lang ako mag-isa. Hindi pwedeng mag-park dito. Kumusta? Hindi pwedeng mag-park dito. Umurong ka. Eto. Hindi na. Sigurado ka na. Hindi pwedeng mag-park ang ibang sasakyan. Pero, yung akin? Itong tao. Lahat ay magaling. Mahilig lang magyabang. Ang Hongswang Club ay hindi basta-basta pinapasok. Kumusta? Pasok. Talagang nakapasok ka dito gamit ang mukha mo. Pero ang Hongswang Club. Yefei. Sino ka ba talaga? Hahaha. Hindi ba dati akong security guard? Naging magkatrabaho tayo. Tara, pumasok na tayo. Ay, ang lawak ng network mo. Ay nako. Ang ganda ng energy ko, di ba? Normal lang na malawak ang network. Tara, dito. Wow. Hahaha. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal nating hindi nagkita. Haha. Ha. Presidente Xiao, kumusta po? Ako po si Gu Qingcheng mula sa Qingcheng International. Ngayon po ay espesyal akong pumunta upang bumisita. Gusto kong kumuha ng mga hilaw na materyales mula sa inyo. Presidente Go, ang gwapo naman ng ginoong ito sa tabi. Ayokong makipag-usap sa iyo. Gusto kong makipag-usap sa kanya. Hahaha. Presidente Xiao. Siya ay isa lang pong security guard ng aming kumpanya. Presidente Go, kung handa kang bitawan siya. Hayaan ninyo siyang manatili sa aming Hangzuang Club. Ang mga hilaw na materyales ay ibibigay ko ng libre. Libre? Presidente Go, hindi ba sabi mo siya ay isang security guard lang? Ano? Ayaw mo nang bitawan. Hindi ako makikialam kung siya ay mananatili o aalis.
Siya ang magdesisyon. Kaya, ang gwapong ginoong ito, handa ba siyang manatili? Ha ha ha. Presidente Xiao. Tara, sa iyong opisina tayo mag-usap. Hoy, hintayin mo ako. Lalabas ako agad. Kaliwa ba o kanan? Hahaha. Yifei, ikaw. Hay naku, Yifei. Nakalimot ka sa ating pagkakaibigan dahil sa babae. Umalis ka nang hindi lumingon at sumama sa iba. Sige, Yefei, ang tagal kitang hiniling, na pumunta ka sa Hongzhuang Club para tumulong sa akin, ayaw mo, tapos naging bantay ka sa iba. TSK, sa totoo lang. May gusto ka ba kay Gu Chingcheng? Nagpapa-stay lang ako pansamantala. Pansamantalang I stay. Napakaligoy-ligoy mo para tulungan siya. Hindi ito ang estilo mo, Yefei. Hindi kita nakitang ganito kasigasig sa ibang babae dati. Kabilang na ako, ang iyong ate. Ay nako. Sige na. Ate, mabuti ka naman. Ibigay mo na sa kanya ang gamit. Ituring mong may utang ako sa iyo. Ha? Nagmamadali ka na. Naawa ka na ba? Hindi mo matanggap na nahihirapan siya. Sabi mo wala kang gusto sa kanya. Sige, sabihin mo. Kailan kayo magpapakasal para makapaghanda ako ng regalo? Ate naman. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, ha? Ako? Wala siyang nararamdaman sa akin. Base sa aking karanasan bilang iyong ate na matagal nang naglalayag sa dagat ng pag-ibig. Ma'am Go. Ang batang security guard na ito ay talagang kawili-wili. Dahil sa kanya, hindi ko nakukunin ng pera para sa mga bagay. Ibinibigay ko sa iyo. Bigay? Batang guard. Bumalik ka palagi para makipaglaro sa ate. Wah. May tao ba? Ihatid ang bisita. Mauna na kayo. Ano ang pinag-usapan ninyo sa opisina kanina? Wala naman. Nagkwentuhan lang. Hindi naman, Ma'am Gu. Nagkwentuhan lang, at binigyan niya tayo ng libreng mga bagay na nagkakahalaga ng milyon. Hindi ko inaakala na ang galing mo pala. Ang Chingcheng International ay hindi negosyong umaasa sa pagbebenta ng alindog. Bukas, papapadalhan ko siya ng sapatos. At saka, ikaw. Bawal ka nang makipag-ugnayan sa kanya. Ma'am Gu. Ito ba ay? Selos? Ginoo Gu. Ikaw ay? Nagsiselos? Hahaha. Ako nagseselos? Masyado kang nag-iisip. Ako, para masiguro ang kaligtasan ng aking mga empleyado. Ang Red Brick Society ay hindi simpleng lugar. Binigyan kanya ng ganito kalaking bagay. Tiyak na hihingi siya ng mas malaking kapalit. Amen. Tama na, magmaneho ka na. Huwag kang magsalita. Ay. Ginoo Gu, nagseselos ka ba? Imposibleng magselos ako kay Yifei. Gu Chingcheng, hindi ka magseselos kay Yifei. Gu Qingcheng, ikaw ay pakakasal kay Kuya Hulu. Wala kang dapat maramdaman para kay Yifei. Uwa. Sir Go, lahat ng mga hilaw na materyales ng Hangzhuang Club ay na-deliver na. Ang stock price ng kumpanya ay bumalik ng malaki. Ang board of directors ay tumahimik na rin. Wala nang gagawa ng gulo. Buti na lang may Hongzhuang Club. Kung hindi makakapag-ipon ng ganito karaming materyales sa isang gabi. Pero ang pamilya Kiao, kakaiba talaga sila. Bakit bigla nila tayo binigyan ng madaling koneksyon sa Hongzhuang Club? Hindi ba't gusto nila tayong malugi para sasamantalahin tayo? Hindi ko alam. Pero, wala nang kailangan pang alamin. Tama. Mulan. Kumusta na ang paghahanap sa kinaroroonan ni RS? Hinahanap niyo si RS. Hinahanap niyo ba siya? Oo nga. Hindi ba noong nakaraan, tinanong mo ako? Ano ba talaga ang gusto ng Iron Blood Alliance mula sa Chingcheng International?
Ang bagay na iyon ay, Oo, ang Iron Blood Alliance, nandito na naman sila. Ye Fei, sinira mo ang buhay ko. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang kahihiyan na ito ng doble. Depende yan kung kaya mo ba. Yifei, hindi ko naman talaga gustong maging kaaway ka. Pero, pinatay mo si Dong Er. Halika, kung gayon, huwag mong sisihin ako kung ako'y walang awa. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Bilang nakagawian, hayaan silang sumugod. Sugod, Sobra na ang kayabangan. bakit ang dami mong satsat? Lalaban ka ba o hindi? Binata, alam mo ba kung sino siya? Siya? At naglakas loob siyang magyabang ng ganyan? Wala akong pakialam kung sino siya. Lalaban ka ba o hindi? Ye Fei, inaamin ko na may kakayahan ka. Pero ang kakayahan mong yan ay wala. Kahit isang banggit. Ito si Yin Shi Tian Sheng Shengju. Kung may bait ka, lumuhod ka, at humingi ng tawad, para hindi ka mawala ng tuluyan. Ano? Yin Shitian? Tian Shengzu? Ikaw ba ang likas na santo? Ikaw ang likas na santo. Sino ako? Ngayon, natatakot ka na? Ginoong Fei, ikaw ang banal na santo. Iyon ay antas ng Diyos sa lupa. Higit pa, sa buong mundo, siya lang ang nasa antas ng kamatayan. Huwag na nating labanan ng direkta. Ang marunong umintindi ng sitwasyon ay matalino. Ginoong Fei, Ano ba siya? Likas na santo. walang alam na bata, nagyayabang. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Walang alam sa mundo, buwisit. Ye Fei, ngayon, kung luluhod ka at hihingi ng tawad, may panahon pa. Ibalik mo sa akin ang lahat ng nawala sa akin. Maaari kong isipang patawarin ang iyong buhay. Luhod ka sa akin. Ha ha ha. Kiao Dong, ikaw. Saan mo nakuha ang pekeng ito? Yefei. Kung ganoon, siya ang Kuya Tanghulo. Ginoong Gu, bumalik ka. Hindi siya RS. Hindi siya ang hinahanap mo. Yefei, bitawan mo ako. Mahigit 10 taon ko siyang hinanap. Kuya Tanghulo. Ako nga, naalala mo pa ba ako? Anong tawag mo sa kanya? Kuya Tanghulo. Naalala mo pa ba itong Jade? Ang Jade na ibinigay sa iyo ni Tita Yelan. Ved, Hindi ako ang RS niya. Ako talaga. Jade, Anong sinabi mo? Ha. Ye Fei, nababaliw ka na ba? Pinagpanggap mo pang ikaw ang Tian Sheng Shengju? Paano naman magiging Tian Sheng Shengju ang isang walang kwenta tulad mo na nagtatrabaho bilang basurang security guard? Gusto mo na bang mamatay? Yefei, tumigil ka na sa kakagulo. Pwede ba? Si Che Guaili ay estudyante ng guro ko. Hindi naman kayo magkakilala. Papaano ka naging guro ko? At si Xiao Lengyu ay kapwa estudyante ng guro ko. Wala kayong koneksyon. Alam kong ayaw mong masaktan ako. Pero si Kuya Tanghulo ay naloko lang nila Kiao Dong at ng mga kasama niya. Kung malalaman niya ang pagkatao ko, tiyak nakakampi siya sa akin. hindi siya iyakin. Ikaw. Ching Cheng, halika rito. Hindi ligtas diyan sa kanya. Para sa buhay mo siya. Dumating. Tingnan ko kung sino ang magpapanggap sa akin. Guro. Ay alagad ni RS, Tie Guaili. Ye Fei, dumating na si Tai Guaili. Ngayon, paano ka pa magpapanggap? Likas na santo. Guro. Guro. Tayo na. Tinatawag kanyang guro. Talaga bang ikaw ay Hindi ate? si Yefei? Aba, ang Kuya Fei ko ba ay tunay na malaki? Ang kaibigan ko ay isang ermitanyo, sagradong Panginoon ng unang langit. RS ni sa panaginip ko, hindi ako magyayabang ng ganyan. Ye Fei, ang galing mo ah. Nasuhulan mo pa si Tie Guaili. Sayang lang, sa totoo naming. Hindi ito mahalaga sa harap ng kuya. Panginoong Kiao. Yefei, mukhang wala ka na. Ngayon, may nagpapanggap na ikaw. Pangulong Xiao? Xiao lang Yue? Hindi si Yefei. Talaga ba? Hindi. Talagang hindi. Paano naman siyang isang security guard? Panginoong Kiao, talagang matanda ka na at nalilito. Nabulag ka ng isang peke. Wow! Talaga bang master siya ng Ancient Martial Arts Club? Ngayon, nakita ko ang napakaraming mga big shot. Nanay, naging successful na ako. Imposible ito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang sino man ang makakasakit sa iyo.
Ay, Ingat. protektahan mo siya. Yefei, siya ay nasa antas na Xianjing. Antas na Rain Xianjing. Ang ginawa ni Yefei ay talagang nakakatakot. Gu Qingcheng, Ibigay mo ang jade na palawit. Kung hindi, gagawin ko sa iyo ang katulad ng ginawa ko sa nanay mo, kapalaran. Nanay ko? Ang pagkamatay ng nanay ko. Ikaw ba ang nagplano niyan? Isisi nyo sa sarili nyo dahil hindi kayo marunong makisama. Kung ibinigay lang ng nanay mo ang jade, hindi siya napunta sa ganitong kapalaran. Gu Qingcheng, kung ayaw mong mamatay ang kapatid mo sa harapan ko, ibigay mo na agad. Huwag mo akong pilitin. Huwag ka nang masaktan. Xiaoran. Ibinibigay ko na. Ilalagay ko ang jade sa lupa. Sipain mo papunta dito. Huwag kumilos. Bilisan mo. Ito. Ayos ka lang ba? Kuya Du. Kuya Du. Panginoon? Panginoon? Anak ko. Yefei, ibalik mo ang buhay ng anak ko. Dati, ang humahabol sa nanay ko. Ikaw? Kaya pala ikaw pala ang anak ni Yelan. Sige ngayon, ihahatid ko kayong mag-ina sa impyerno para magkita ulit. Xiao Hongshuan. Una, ang kanlurang banal na lugar. Yefei. Pinuno. Pinuno. Yefei gising. Pinuno. Muntik na siyang mapatay sa pambubugbog. Bumalik ka, alalayan siya. Yefei, hindi kita kayang mawala. Pumirma ka ng kontrata na protektahan ako sa loob ng 3 taon. Hindi pwedeng mawala kahit isang araw. 1 minuto. 1 segundo. Gising. Yung maliit niyang Lancy, makakasugat ba sa kanya? Hindi siya ang nakatagong sinaunang banal na pinuno. Itong batang ito, nagpapanggap lang. Inuutusang gumising ka agad. Ikaw? Anong pagkatao mo para utusan akong gumising? O iyakin? O si President Gu? Ang tapang mong lokohin ako. Kanina? Totoo ba yung sinabi mo? Alin? Sinabi mo. Hindi mo magagawa nang wala ako sa buong buhay mo. Hindi ka makakawala sa akin. Gusto kong pumirma ng kontrata habang buhay sa iyo. Gusto kong protektahan mo ako habang buhay. Kuya Tanghulo. Handang maglingkod para kay munting pulang pakete. Habang buhay. Ay, Bawal sa bata, huwag tumingin. ako sa edad ko, pwedeng maging tatay na. Ma'am Gu, nitong nakaraang taon, gumawa kayo ng gamot na vid, nakapagligtas ng milyon-milyong pasyente ng kanser at mga pamilyang malapit ng masira. Tinatawag ka ng lahat na buhay na Diyos ng medisina. Tungkol dito, may gusto ka bang sabihin? Hindi ito dahil sa akin lang, CGE. At ang resulta ng pagtutulungan ng buong koponan ko. Ngayon, nagdaos kami ng press conference. Ito ay para maganunsyo ng isang bagay. Ang aming gamot na VIP ay habang buhay. Ibibigay ng libre sa mga pasyente ng cancer. Oh, Ang pagbuo ng gamot na ito ay simula pa lamang. Patuloy kaming magtutuon sa industriya ng gamot, lutasin ang iba't ibang mahihirap na sakit, at hindi pababayaan ang magiliw na tawag na buhay na Diyos ng medisina. Ma'am Gu, ano ang susunod mong plano?
Kaya, Ji, papakasalan mo ba ako? Guro, gusto kong umupo sa pangunahing mesa. Akin ang main table. Akin ang pangunahing mesa. Ay, Huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa main table. Dito, iminumungkahi ko na maghalikan ang bagong kasal. Sang-ayon ako. Sang-ayon din ako. Halik, 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 halik.